Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di mano sa mundo ng social media. Tila nakakagulat nga at nakakagulantang ang isiniwalat nga ni Attorney Glenn Chong sa sinapit niya sa kamay ng Araneta at Marcos na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan. At maaalala natin na naging supporters nga ng mga Marcos itong si Madam Maharlika, Attorney Glenn Chong, nung siya ay nangangampanya, ngunit nagbago nga ang kanilang mga ugali nung sila ay nakaupo na sa Malacanang dahil hindi na nga raw natutupad ang kanilang mga pangako at taliwas sa kanilang pinangako sa kanila na magiging mabuti ang bansang Pilipinas at hindi na mauupo ang mga korap na opisyales. Ngunit nakakalungkot talaga mga kaibigan, nung sila ay naupo ay si Araneta na nga ang natutupad dahil kung pag-aaralan natin ang nakaupong mga opisyalis sa matataas ay talagang may bahid na corruption at kamag-anak pa ng mga Araneta. Kaya naman nila ginawa ito para walang sagabal sa plano nilang pangungulimbat ng kaban ng bayan at makakalusot sila agad kung sakaling may gagawin pa silang mga kabalbalan sa bansang Pilipinas. Kaya nalungkot ang maraming netizen, lalong-lalo na si Attorney Glenn Chong na isiniwalat niya ang sinapit niya sa kamay ng mag-asawang ito. Dagdag nga ng maraming netizen kay Attorney Glenn Chong, "This is the kind of person we need to lead the country. He is not selfish. He's strong and does not break his principle, and it's not tempted by money nor swayed easily by other people. He is humane and fights for what is right. I hope he run for president. I won't hesitate to campaign for him. He has an important role to play in our country and our lives, and let's wait for the opportunity. There are many politicians who pretend to be humane but in real life have no principle and dignity. But Attorney Glenn Chong is consistent in what he fights for. He is what we need in this time of poverty and loss. He have balls of steel which are very rare for men." Well mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yung ina-amplify nila ang iyong expose patungkol dito sa pakikipag-usap ni Liza Araneta Marcos sa Smartmatic. Pero bago ka magkwento, kung ano pa yung mga dapat marinig ng taong bayan, naalala ko po, nung inauguration, hindi ko alam na may mga ganun palang nangyari prior to the election. So, sinundo niyo ako sa airport and I'm very grateful dahil may kaibigan akong talagang nag-spend ng time. Then, nung tinanong ko po kayo kung nakuha nyo na ba ang inyong invitation for inauguration. So, wala kayong invitation. So, doon pa lang nalungkot na ako. Alam mo yan, di ba? Oh, la chica, this is your fair lady, Mahar. Ayan. Sorry. So, it's okay. So, doon pa lang talaga, mga kababayan, nalungkot na ako. Bakit ang isang Attorney Glenn Chong na very visible sa pakikipagtulungan sa Marcos, kay Bongbong at kay Liza during sa electoral protest, bakit walang invitation? So, ano ba talaga naganap? Bakit wala kang invitation? Actually, ma'am, mga kababayan, sinabi ko naman yan po sa aking affidavit na mula ng araw ng halalan, I was there. Nandun po kayo, di ba? Nandun tayo, kasama tayo. Umalis ako noon ng alas 3 ng umaga, umuwi po ako sa amin. And to my mind, yun ang last na day of engagement ko sa kay Lisa at kay Bongbong, because nung natandaan po ninyo sa affidavit ko, sinabi ko na ni-request ako ni Lisa Marcos na nandun sa headquarters kahit 2 beses ng isang linggo, at tinanong niya ako magkano ibabayad ko. At sinabi ko, hindi mo ako kailangan bayaran. In fact, 6 na taon na akong kasama ko kayo, tumutulong sa inyo. And wala ka namang binayad sa akin. But that's all right.
And then Yeah. sabi ko sa kanya, I'm very grateful nung binayaran mo yung security ko, nung pinatay si Richard, 6 na buwan, and that's enough for me. Basta ako, I'll be there twice a week until the day of the election. Yun yung sabi ko, until the day of the elections. So at 3 a.m. nung umalis na ako, that was the last time. Hindi na ako bumalik doon sa Cybergate, hindi na po ako bumalik doon sa campaign headquarters ni Marcos. And I did not, except to congratulate them. Yun lang. Except to congratulate them. So alam ko na may victory party yun doon sa headquarters. After that, a week later, hindi nila ako inimbita. But that's all right. Because expected ko na yun. Hindi nila ako inimbita. I never heard from them. Nothing. So, okay lang yun. I didn't complain. So, then pagkatapos nung sa inauguration, I was, hindi rin ako actually nagantay. Because expected ko na binenta nga ako ni Lisa Marcos sa Smartmatic. Alam ko yun. But I needed more evidence. Kasi hindi naman direct evidence yung si Lisa sinabi niya, guys, I need 2 technical guys to come with me. The owners of Smartmatic are coming over, magmi-meeting kami. But not you, because they hate you so much. Okay. So, that by itself does not prove, except the fact na sinabi niya, that's proof. That's personal knowledge. Kasi sinabi niya yun. It's an admission. Admission niya ni Lisa Marcos. And tacit admission of the two. Yung si Ivan at si Hubert because they were there in front. Nandun ako. So tacit admission ng dalawa, express admission ni Lisa Marcos. And personal knowledge ko yun. But I needed more evidence to prove na nangyari yung meeting at ito yung buod ng meeting. So you can only do that by subsequent events. So hindi ko na in-expect na inimbita ako. Then noon na tumawag ka sa akin na tinanong mo ako, may invitation ako, sabi ko wala akong invitation. And that I know na you pulled strings there para bigyan ako ng invitation. I got the invitation the day before the inauguration, di ba? That was the day before the inauguration. Last minute yun. Kumbaga, sige na nga. Pero ang interpretation ko doon, ma'am, mga kababayan, is ayaw ni Lisa na makita ako in public malapit sa kanila. Because makikita ni Smartmatic. Yun ang pinag-usapan nila na i-neutralize mo si Glenn Chong, ihiwalay mo, kumbaga i-chapwera mo si Glenn Chong. Yun ang hingi ng Smartmatic. Yun ang hingi ng Smartmatic. Dalawa, ang hiningi ng Smartmatic most likely. I-chapwera mo si Glenn Chong, kami pa rin ang magpapatakbo ng eleksyon sa 2025 and beyond. Hanggat kaya ninyo. Nahawakan kami. So yun yung dalawa. So siyempre, ayaw ni Lisa na makita na malapit ako doon sa kanila. So siyempre, sa inauguration, that's the best way to show to Smartmatic now, hindi na namin inimbita. Sa victory party doon sa headquarters, hindi namin inimbita. But wala siyang magawa because kinulit mo siya. Diniman mo sa kanya na imbitahin yan. Kasi malaki yung tulong ni Glenn Chong sa inyo. Exactly. So wala siyang magawa. So nilagay tayo doon sa baba. Tandaan mo? Nilagay tayo sa baba. Pero si Ivan at si Hubert nandun sa taas. Yung dalawang technical guys na kasama niya doon sa meeting, si Hubert Guevara at si Ivan Oy nandun sa taas. Pati yung Marjoritas, yung mga foreigner na tumulong sa kanila. Nandun sa taas. Tayo nilagay sa baba. Because we become second-class citizens sa kanilang paningin. Actually, because as much as possible, ihiwalay ako ni Lisa Marcos sa kanila. Because gusto niya ipakita kay Smartmatic na tinupad ko usapan natin. So sa kaalaman lang po ng ating mga kababayan, especially nagpa-follow sa amin ni Attorney Glenn Chong, nakita nyo naman na talagang magkasama kaming dalawa sa pakikipaglaban sa Smartmatic. And nung nalaman ko po talaga, Attorney Glenn, nagalit talaga ako. Sabi ko ng ganon, bakit wala si Glenn Chong? Kasama ng Marcos, ni Lisa at ni Bongbong. Dahil alam ko, nagkita tayo sa opisina. Kasama si Glenn Chong na nakipaglaban dito sa Smartmatic na ito. Napatay pa ang kanyang aide. Tapos wala, sabi ko nga, di ba? I don't know kung naalala nyo pa. Sabi ko, Atty. Glenn Chong, hindi po pwede yan. Dahil kung wala kang invitation, hindi na rin ako a-attend. And sabi ko, I will do something. Kakausapin ko si Lisa. Totoo yun, mga kababayan. Kakausapin ko siya. So that day, a day before the inauguration, kinulit ko siya ng bonggang-bongga. So mini-message ko siya. Prior to that, bago ko pala siya kinulit, pumunta ako pinick up ko yung ticket ko. Then,
nung pinick up ko, ang taong pinag-pick upan ko is si Patricia Martin. Ang sabi ko pa nga, kunin ko na rin po yung kay Attorney Glenn Chong. Chika ko lang yun, nagbaka sakali lang ako na baka naman nasa list. Tapos sabi nila sa akin, wala talaga. Mm-mm. Sabi ko, paki-double check naman po, baka nandyan. So, wala talaga. So, that time, nang gigil na gigil ako, sabi ko, without you knowing, Attorney Glenn, talagang gigil na gigil ako doon. Sabi Yes, ko, oo. hindi po pwede to. Sabi ko, so kinulit ko ng kulit si Lisa. Sabi ko na gano'n, bakit walang invitation si Attorney Glenn? Ang sagot niya doon sa akin, sabi niya, I will call my secretary. Sabi niya, I feel like kawawa naman. Sabi niya, I'm like a dakilang alalay. Dakilang secretary pala, yun ang sabi niya. I'm like a dakilang secretary. Sabi niya, okay, I'll call my secretary. So yun, kaya, di ba, like after like an hour yata, tinanong kita. Sabi ko, Attorney Glenn, may ticket ka na ba? Nang sabi mo, may nag-message na sa'yo, tama? So, Yes, I recall that. Oo. Yun. So, yun. Kaya, mga kababayan, Pero kung, yeah, go ahead. ma'am, kung hindi mo ginawa yun, hindi nila ako iimbitahin. Yes. Because gusto nila ipakita kay Smartmatic na tinupad namin usapan natin nung summer. Pero siguro, Attorney Glenn, kung hindi kanya binigyan ng, hindi kanya inimbita, baka doon pala nagwala na ako sa inauguration. Kasi, no, seriously, kasi baka sunugin ko yung invitation during that time. I mean, parang sa akin lang, hindi mo kasi naikwento Punitin sa mo. akin. Yeah, punitin ko talagang. I did not tell you about Yes. what happened last summer. Yeah. Because dinibdib ko lang yun, akin lang yun. Sabi ko, akin lang to. I admire you eh. Di ba? I never told anyone eh. Yes, I never told anyone. Wala akong, akin lang yun. Sa dibdib ko lang yun. I'll just keep this a secret until the time na if there's a right time that I will come out, I will come out. Pero kung wala naman, I mean, I will not. Yeah. So, yun nga. Hindi ko sinabi sa iyo yun. Hindi ko sinabi sa iyo yun because I just allowed the things to go as they would naturally happen without my intervention, without me telling everybody about it. O di ba? Ma'am, nakita mo sa sarili mo, without me telling you I know. na hindi tumupad si Lisa Marcos sa kanyang pangako na palitan yung Smartmatic. Oh, hindi siya tumupad. By your own volition, your own eyes, nakita mo yun, hindi siya tumupad. Without me telling you na nag-meeting na niya at si Smartmatic. Binenta niya yung kaluluwa niya sa demonyo. Kaya nga, Attorney Glenn, during that time, sabi ko, imposibleng makalimutan ka ni Liza. Kasi ang bait-bait niya, nagkita tayo sa, anong time na yun, ang bait-bait, nagpa-plastic lang pala sa atin, nagkita tayo sa lawag, nagkita tayo sa opisina, pinag-uusapan natin yung electoral protest. Tapos sabi ko sa sarili ko noon, kasi hindi ko naman alam kung anong kwento nung last summer, kung anong ginawa nila, sa loob-loob ko noon, sabi ko, imposibleng makalimutan to. Gusto kong malaman yung storya. Pero syempre, hindi ko alam dahil, wala ka namang senior sa akin, di ba? Dahil sabi nga sa explanation mo, hinayaan mo lang kinimkim mo. But again, gusto ko lang po ipakita sa mga kababayan natin na hindi ito dahil hindi inimbita si Attorney Glenn Chong sa inauguration, kundi ito yung pagsasalarawan ng pagiging ungrateful at walang isang salita ni Lisa at Bongbong, ni Araneta Marcos, dahil nga ang laban natin, kaya tayo sumama sa laban sa kanila dahil sa clean and honest election in the first place, right? So, yes. ito yung nakakagigil talagang ito nga, kailan ko lang nalaman yung I Know What You Did Last Summer, itong year lang ito, di ba? Kaya sabi ko, kaya pala, na-realize ko na kaya wala kang invitation. Dahil ayaw nilang makita ka ng Smartmatic na, na inaano ka pa rin, na ina-accommodate ka pa rin nila or they're still talking to you. So it's just so sad dahil like ako, hindi naman ako nanghingi ng posisyon sa kanila. Yeah, like you also, hindi ka rin naman nanghingi ng posisyon. They promised you. Diba? Hindi ako humingi ng posisyon sa kanya. Siya ang nangako. Yeah, so it's just so sad mga palangga. At hindi rin ako nag-apply. Yun nga, Attorney Glenn Chong. Actually, sabi ko nga, so ang nangyari pa doon, actually isa sa
kinagagalit ko talaga, bago yung kwento mo, yun yung kinat nila, yung mga lines, I mean, yung mga group chat ng OFW. Kasi without you knowing, Atty. Glenn, I know you're busy also sa case ni Richard, ang dami kong hinihinging tulong para sa mga OFW. You know, ang daming problema ng OFW. Simula nung naupo si Bongbong, ni isa sa kanila na nilapitan ko na talagang kala Liza, yung mga sekretarya niya, na dating, nagte-text, nag-message sa akin, ang istorbo sa akin, nandoon sila during the campaign. Pero kaya gigil na gigil ako. Sabi ko, ano tong gobyernong sinuportahan ko? Bakit nihingi ka ng tulong sa OFW, hindi naman para sa sarili ko? Bakit wala? So doon pa lang, before yung expose mo, talagang sabi ko, eto ba yung pambubudol talaga sa Pilipino? So, yeah. So even the loyalista, yung mga matatandang loyalista, kinalimutan, may mga na-aksidente doon, si Nanay Rosita, hindi tinulungan. But anyway, balik tayo sa iyong issue. So kailangan lang malaman ng taong bayan kung bakit ako personally, siningil ko siya. Without you knowing also, Attorney Glenn, August pa yon sa message ko, siningil ko siya na sinasabi ko sa kanya, kumusta ka na? Sabi ko gano'n. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa ina-appoint si Glenn Chong? Akala ko ba lalabanan natin yung Smartmatic? 'Di ba? Kakampi natin si Glenn Chong, si Attorney Glenn Chong para labanan ang Smartmatic. Bakit araw-araw ako inaabangan ko ang announcement ng Malacanang ni Bongbong kung appoint pa si Glenn Chong sa COMELEC? Bakit wala? Tapos ang sagot, hindi niya ako sinagot doon eh. Ang sagot lang hindi niya ako sinagot doon sa message ko, text yun. Pinakita ko na yun sa mga viewers. Sabi ko, do you have a minute? Sabi ko, my first lady, do you have a minute? Sabi ko, I just want to tell you a very important matter. Sabi niya, how is it important, Maharlika? Yun na yung pinakahuling message niya sa akin. Actually, that was September. Yun na yung pinakahuling message niya. Tapos, I feel like, wala na to. Wala na tong ahas na to. So, hanggang sa, inatak-atak ko siya ng message. Sabi ko na ganon. Akala ko para tayo sa bayan, and yun na nga, hanggang sa in-expose ko na ang babaeng ahas kasi sabi ko, parang hindi naman pagbangon ng Pilipinas ang kanilang agenda, kundi ang pagbangon nila personally. So, yeah, it's just so sad. Hanggang ngayon, gigil pa rin ako dahil kung gigil sila sa akin, Atty. Glenn, tsaka sa iyo, dahil sa mga expose natin, mas gigil ako sa kanila. The feeling is mutual kasi sa mga nangyayari sa atin ngayon, like yung mga prices, nagtaasan, kahirapan, But yeah, may mga nagtatanong, Atty. Glenn, bakit ngayon ka lang nagsalita? Dahil ang sabi nila, bakit ngayon ka lang nagsalita? Siguro kasi hindi ka nabigyan ng pwesto, Actually, yun nga ang palagi ko sinasabi dito sa mga trolls nila Franz at Emerald. At yung mga taimtim na naniniwala sa Poong Marcos, si Bongbong at si Lisa. Mga kababayan, we have to make a distinction ha. Itong ang target ko dito sa affidavit ko ay si Smartmatic. It is not about Marcos or Bongbong or Lisa. They just so happen that they play a pivotal role dito sa Mandarayang Smartmatic in 2022, March 2022. So nadawit po sila. Yes. Remember, I have always been consistent in my advocacy, regardless of the personalities involved or the circumstances I find myself in. Ayan ako lumalaban kay Smartmatic. So ang target ko dito, si Smartmatic, hindi si Bongbong at si Lisa Marcos. It just so happened that they are a part of it sa story because voluntarily silang sumausaw doon. Kumampi sila kay Smartmatic. Di syempre nadamay sila. But we have to be very clear. Walang kasama hindi kasama dito yung ibang mga Marcos. Marami po mga Marcos. Si Imelda, si Senator si Senator Amy Marcos, mga anak niya. Walang kasama dyan. Hindi yan kasali. Si Madam Imelda Marcos, for one, natandaan ko nung 2016, pinatawag niya ako dito sa kanyang kondo sa Makati. At sabi niya, kabayan, pwede bang tulungan mo yung anak ko? Si Madam Imelda Marcos. So, yes. Kabayan, pwede bang tulungan mo yung anak ko na hindi tayo madaya? Sabi ko, Madam, I can help within my means. So, sabi ko, ito yung gagawin ko. So, kailangan ko na isang congressman tumulong sa akin doon sa Senate hearing.
So sabi niya, sige, sige, gawin natin yan. Tapos dinala niya ako sa headquarters for the first time noong 2016. Bago pa yung eleksyon. Tapos I remember nung tumakbo po akong senador noong 2019, tumawag po si Madam Imelda. Sinabi po niya na hindi ko nalimutan yung tulong mo. Anong maitutulong ko sa iyo? O magbigay ako ng pera para pangampanya mo. Sabi ko, ma'am, wag na lang po. Pagawa na lang po kayo ng campaign materials. Okay na po sa akin yun. Malaking tulong na po yun. And I will always remember that. I will always be grateful to that. Even if sukli lang niya yun sa tulong ko sa kanya. No? Humingi siya ng tulong sa akin, sinuklian niya ako ng tulong, hindi ko malilimutan yun. That's why I have to make it clear sa lahat ng tao, loyalista man o kalaban nila, hindi lahat ng Marcos ang kasangkot dito sa pinaglalaban natin. Laban, hindi. Oh. She said it better. Hindi lahat ng Marcos ahas. In this case, Smartmatic, dalawa lang naman ang sangkot dito. Yung isa hindi pa Marcos, Araneta pa. Isa lang ang Marcos, si Bongbong lang. Yung isa Araneta yan, hindi yan Marcos. Remember, under the Civil Code. So sila Amy, mga anak niya, at sila Madam Imelda, wala pong kasali dyan, ha? Linawin po natin. So, nung nangako po si Lisa, actually, nagpasalamat lang ako sa kanya, but I did not actually, hindi naman ako, I mean, I didn't give it 100% na belief that she will hold on to her word. Pero natandaan ko, nung sinabi niya na bayaran ko yung personal, yung security mo dahil 6 na buwan, tinupad niya yun. So, tinupad niya yun religiously at the beginning of the month. Nag-deposit siya doon sa account ko. So, sabi ko, siguro baka tutuhanin niya. But I will keep my word because nag-promise ako sa kanila. But And just then, to make it clear, nung nangyari na yun, go ahead. Yes, ma'am. Sabi ko, So, nung nangyari yung meeting na yun, yeah, yung nangyari yung meeting na yun. So, basta gusto ko lang linawin, sorry to butt in, no? Ano po yun? Di ba, hindi naman ikaw lumapit sa mga Marcos para makipag-elbow to elbow sa kanila. Sila ang lumapit sa'yo, tama? No. Yes, I know that for sure. Hindi ako ang lumapit sa kanila. Hindi ako ang lumapit sa kanila. The first time, si Madam Imelda, pinatawag ako doon. Opo. So, siyempre, pumunta ako kasi pinatawag ako. Yung pangalawa, ayun na yung si Congressman Jonathan, si Congressman Jonathan, I forgot the apelido. Si Jonat. Si Kong Jonat. Na pinapunta niya ako doon. At pinaharap ako sa foreign media to explain foreign local media kung paano dinaya si Bongbong Marcos noong 2016. And then from then on, napunta na ako sa kanila. I work for them, well, of course, for free. Wala naman siyang binayad sa akin eh. Ni piso. Yes. Kaya nga, ito yung sasabihin ko dito sa mga wayward na yung loyalista. Yung mga loyalista hindi nag-iisip. Yung mga walang utak. Sorry ha, but that is what you are. Kung ayaw nyo makinig, hindi wala kayong utak, you're an anatomical aberration. True. Dapat makinig kayo because logic and reason tells you na you listen before you condemn. Okay? May iba nagsasabi, wala daw akong utang na loob. Anong utang na loob ko sa mga Marcos? Ako yung unang pinapuntan nyo. Pinatulong nyo ako sa inyo. Hindi nyo ako binayaran. Tapos ako pa ang may utang na loob sa inyo. Yes. Nabaligtad na yata yung mundo. Naalala ko, Attorney Glenn Chong, nung nag-uusap tayo during the campaign, na, nagkukumustahan tayo, di ba, tinatanong ko kayo, kumusta na ba yung vibes dyan sa Pilipinas during the campaign. May mga pagkakataon na nasabi mo rin to sa sa affidavit mo, na sabi mo sa akin, ma'am, inaasikaso ko yung dito, parang headquarters sa Biliran. So nasabi mo sa akin yun kayo nila Mike, na ginamit mo ang building ninyo at gumasto at hindi binayaran ng mga Marcos at hindi mo rin naman sila siningil. So, ito yun, ma'am. Nasa affidavit ko yan. Yeah. Balik tayo doon. Na wala daw akong utang na loob. Excuse me. Ako pa yata abonado sa mga Marcos na inyo, sige, magkwintahan tayo. 6 na taon ng buhay ko. Tinulong ko sa inyong protesta. There's one more thing. Isa pang mahalagang bagay. Hindi ko lang muna sasabihin. Otherwise, it will rock the entire Supreme Court. 6 na taon. Binuhos ko yung buhay ko dyan. Binuwis ko. Nabuwis ang buhay
Si ng Richard. pinagkakatiwalaan kong personal aide ko, best friend ko, si Richard Santillan. Oh, anong binigay nyo? Flowers? O yun, nagpasalamat din ako sa inyo. Tapos ito, nung nangampanya, anong usapan natin, Lisa Marcos? Nandun ako sa headquarters twice a week. Okay, tinupad ko yun. Towards the end, halos every day nandun ako. Yeah. Pero on top of that, umikot ako sa ibang probinsya. Nangampanya din ako kay Bongbong Marcos. Yes. At hindi ko kayo siningil. Personal ko yung gastos. At hindi nyo pa alam, kumukuha ako ng mga materials dyan sa headquarters at pinapa-LBC ko. Gastos ko yun. Gastos ko yun. Ako nagpapa-LBC sa ibang lugar. Kami ni Mike. Okay. Tapos tumawag si Partido Federal. Mag-set up ka ng headquarters dyan. E di pumunta ako doon. Sinet up ko yung building namin along the National Road sa sentro. In the center of the town. Eh, at that time, mga kababayan, you can ask do it yourself, DIY. Yeah. DIY was in negotiation with my mom kasi gusto nilang arkilahin yung first floor ng building for 100,000 a month. 100,000 yun. 100,000 kada buwan because it's really in the center. And then, kinausap ko yung representative ng DIY. Sabi ko, pwede ba gamitin ko muna to para kay Bongbong Marcos, gawin kong headquarters. Tapos, sa May na lang kayo. Second week of May, bakante na to. Bigay ko sa inyo. So, sinet up ko, may mga tao ako doon, binayaran ko yung volunteers na nandun sa headquarters at yung mga umiikot, yung nagdidikit, yung mga nagdidikit ng mga posters, yung mga ikot, nangangampanya, o binayaran ko yun, yung mga volunteers na yun. Tapos, water, utilities, communication, binayaran ko yun. May mga allowance yun. Tapos sinabi ko kay Lisa, at nagpasalamat siya. Oh, tapos, nung natapos yung eleksyon, umatras na si DIY. Sabi ni DIY, sir, hindi na kami nakapag-antay. Nakahanap kami ng ibang lugar. Adi, I lost 100,000 up to today. A month. God, So, January yun 2022 to September 2022. So, ilang buwan yan? 12 plus 9, 21 months. I lost 2.1 million pesos. Yeah, 2 point something. 2.1 million pesos yung revenues na hindi ko nakuha because binigay ko muna sa kanila, pinagamit ko, tapos hindi tumuloy. Oh, tapos ako pa may utang na loob sa inyo. Bullshit! I know. Grabe. Ikaw Nakakagigil. parang ako din. Ako pa may utang na ako pa may utang na loob sa inyo. Magkano ba binayad mo sa personal aid ko, Lisa? Magkano ba binayad mo? 30,000, 60,000 times 6, 360,000. Kapiranggot lang yan ang 2.1 million na nawala sa akin dahil binigay ko para sa husband mo. Tapos sasabihin nyo, wala akong utang na loob sa inyo, bullshit kayo. Tapos, dahil kaya natin ginawa to, like ako din, million din ang ginastos ng not only us, Attorney Glenn, pati yung mga palangga ko na nasa iba't ibang bansa yan, na umuwi, na masaya and everything. Tapos kapag nagsalita tayo ng katotohanan dito, ang sasabihin nila ay wala tayong utang na loob. Parang tayo pa ngayon na may utang na loob dito sa mga walang hiyang itong mga mambubudo. Alam mo, mga kababayan, ito mga mayayaman, I don't count myself na mayaman. I have a decent life. Yes. My family is good. Pero hindi yung kalibel nila. Ito mga mayayaman na to, sobrang bilib sa sarili nila na they think they are entitled to everything. Na pag tinulungan natin sila pa at tayo pa ang may utang na loob dahil nakatulong tayo sa kanila. Bullshit kayo. Kapal ng mukha. Oh. Di ba? Samantalang dati, di ba, sila yung malapit. I mean, kaya ako nagpapadala ng greetings kahit di ka naman nanghihingi. Ito, speaking of greetings. Yeah. Oh, dati, nung nag-birthday si Bongbong, wala halos yung pumunta doon sa party niya. Tinawagan ako, pinapunta ako doon. Because they needed me. Ngayon, presidente na siya, hindi na ako inimbita. Okay lang, walang problema. Pero ito, isang kaibigan ko. Alam ko, kilalang-kilala ito ni Bongbong Marcos. Hindi ko lang pangalanan because wala pa akong authority na magsalita para sa kanya. Or he can come out. Sabi nga niya, attorney, dati, pag birthday ko, pinapadalan ako ng birthday greetings. Mm-hmm. Ngayon, presidente na, humingi ako ng birthday greetings. Ay, Manong, sorry. Busy po si presidente. Hindi makapagpadala ng birthday greetings sa inyo. Remember that guy spent a lot of money for him, pangampanya. Natandaan ko, ito kasing si Manong,
in charge ito ng isang region sa down south. Tapos maraming pink doon, maraming pink. So natakot siya na he might not be able to deliver. Mhm. So may isang probinsya doon na gusto niyang pasukin, kausapin yung gobernador. Pero hindi niya mapunta-puntahan kasi nga identified siyang Marcos. Si governor is pink. Yeah. O, sabi niya, si governor is pink. Tapos ito si Manong, yung humingi ng birthday greetings ngayon na presidente na si Bongbong na hindi binigyan. Pero nung dati, hindi siya humingi, binibigyan siya. Binibigyan siya. Parang ako, parang ikaw. Ako rin, oh. Hindi ka na humihingi ng birthday greetings sa kanila. Okay. Mga kababayan, isa lang ibig sabihinan. Kung siya nangangailangan, he will go the length to get you. Yes. Pag wala ka ng silbi sa kanya, itsapuera ka na. True. So that's how it is. So, eto si Manong sabi niya, Glenn, pwede ba samahan mo ako kay Gobernador? Kasi kasama mo tong congressman dati. Baka maayos mo para kay Bongbong. Tapos pinadala niya akong ticket. So, umalis ako. Punta kami. Magkasabay pa kami ng anak ni Lenny at that time eh. Magkasabay kami. Well mga kababayan, dito nga natin makikita kung gaano nga ba katapang si Attorney Glenn Chong at Madam Maharlika na isiwalat ang mga nangyayari sa loob ng Malacanang, lalong-lalo na ang smart magic na ito na dapat na talagang hindi magamit sa susunod na eleksyon para wala na pang makapangdaya at mabayaran na naman ang nag-ooperate ng mga smart magic na ito. Dahil kung pag-aaralan kasi natin mga kaibigan, ang mga ganitong klase ay madali lamang mahak at madali lang mapeke sa magagaling na bayaran ng pera. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.